Hello guys! So, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay mga babala o senyales na posibleng may nangyayaring hindi tama sa relasyon. Hindi ito para maghinala agad, kundi para maging mas mapanuri, mas matalino at mas aware. Dahil minsan, hindi mo na kailangang mahuli sa aktong may kasama siyang iba. Makikita mo na sa kilos, sa mga salita, sa kanyang enerhiya. Kaya kung ramdam mong may nagbago pero hindi mo maipaliwanag, baka makakatulong ang video na ito. So ito ang warning signs na posibleng may iba na siya. Isa-isahin natin at himayin ng malalim ang bawat senyales. So ating aalamin. Number 1, biglang nagbago ang routine. Sanay kang alam mo na ang oras ng uwi niya, ang mga lakad niya, at ang mga bagay na ginagawa niya sa araw-araw. Pero napapansin mong biglang nagbago ang routine niya. Lagi nang late umuwi, may emergency meetings daw, o laging may out of town na hindi naman dating nagagawa. Wala naman sanang problema kung may pagbabago sa trabaho. Pero ang tanong, bakit hindi ito pinapaliwanag? Bakit parang lihim? Bakit may mga tanong kang hindi niya masagot ng diretso? Kapag ang isang tao ay may itinatago, dito muna ito unang makikita sa kanyang schedule. Kasi dito sila nagsisikap gumawa ng espasyo para sa ibang babae. Number 2, laging nakadikit sa phone. Dati, pareho kayong komportable sa cellphone ng isa't isa. Walang tinatago. Pero ngayon, lagi niyang dala ang phone niya kahit sa banyo. Ayaw ipahawak at biglang nagsaswipe kapag dumarating ka. Kapag may tumatawag, tatahimik siya or lalabas ng kwarto. Kung dati, visible ang notifications niya. Ngayon, naka-do not disturb na. Ito ay classic sign na may tinatago dahil ang phone ngayon ay parang digital diary. Kung may sikreto siyang itinatago, malamang nandoon lahat. Hindi ibig sabihin na dapat mong i-check ang phone niya, pero kung sobra na ang pagiging defensive niya, baka nga may mali na ginagawa ito. Number 3, emotional na distansya. Ito ang isa sa pinakamasakit at pinakamahirap maipaliwanag. Yung parang nandyan siya, pero wala siya. Dati, nagkukwento siya tungkol sa araw niya. Tinatanong ka kung kumain ka na. At interesado siya sa nangyayari sa iyo. Pero ngayon, tahimik na. Parang wala siyang ganang makipag-usap. Kahit magkatabi kayo sa kama, parang malayo ang loob niya. At ang masakit, kapag tinanong mo kung may problema, sasabihin lang niyang pagod lang siya. Pero ramdam mo, hindi lang pagod yon. Kapag may emotional investment sa iba, ang isang lalaki, nababawasan ang emotional na atensyon na naibibigay niya sa partner niya. Isa itong red flag na madalas hindi napapansin agad-agad. Punta na tayo sa number 4. Biglang nagiging mas maayos sa pag-aayos ng sarili. Hindi naman siya mahilig magpabango noon. Pero ngayon, bagong shave, bagong gupit, bagong pabango. May mga bagong polo, bagong sapatos, at madalas tinatanong kung okay ba ang ayos niya. At meron na siyang bagong briefs. Walang masama sa pag-aayos ng sarili, pero kung sobrang biglaan at walang malinaw na dahilan, pwedeng may ibang dahilan kung bakit siya gustong magmukhang presentable lagi. Kapag ang pag-aayos ay hindi na para sa iyo, kundi para sa ibang tao, mag-isip-isip ka na. Punta na tayo sa number 5. Laging mainit ang ulo o defensive. Dati, madalas kayong nagbibiruan, pero ngayon, simpleng tanong lang, naiirita na siya. Kapag tinanong mo kung saan siya galing, kung sinong kasama niya, ang balik sa iyo, ayaw mo ba akong pagkatiwalaan? O kaya, inuusisa mo na naman ako eh. Kapag ang isang tao ay guilty, madalas nilang ginagamit ang galit para mailihis ang usapan. Hindi dahil wala silang itinatago, kundi dahil ayaw nilang masilip ang katotohanan. Kapag ang simpleng tanong ay nauwi sa sigawan, tampuhan, baka hindi tanong ang problema,
Baka ang katotohanan ang gusto niyang takasan. So, punta na tayo sa number 6. Binabawasan ang physical intimacy. Dati kahit pagod siya, may effort pa rin para humalik, yumakap, o maglambing. Pero ngayon, parang ayaw na niyang madikit sa iyo. Kapag nilalambing mo siya, parang wala siyang gana. Kapag niyayaya mo sa kwarto, laging may dahilan. Pagod, masakit ang ulo, may trabaho pa bukas. Bakit importante ito? Kasi kapag ang isang lalaki ay may kinikiligang iba o may ibang ka-close na babae, nababawasan talaga ang gana o desire niya sa kanyang partner. Hindi dahil hindi ka na attractive, kundi dahil may ibang pumupukaw sa atensyon niya. At ito ang isa sa pinakamahirap tanggapin. Okay? So punta naman tayo sa number 7. Bagong kaibigan na hindi mo kilala. Bigla siyang may bagong coworker, kaibigan, o kasama sa project na babae. Pero hindi kanya ipinapakilala. Kapag tinanong mo kung sino yun, laging bitin ang sagot. At minsan, nararamdaman mong ayaw niyang pag-usapan. Kapag walang mali, walang dapat dahilan para itago, di ba? Transparency ang susi sa relasyon. Kapag ayaw niyang maging transparent, malamang may ayaw siyang makita mo. At yun na, yung ibang babae. So, punta na tayo sa number 8. May gut feel ka or gut feeling. Huwag mong maliitin ang pakiramdam mo. Minsan, kahit walang ebidensya, ramdam mo na may mali. Yung instinct mo bilang babae na parang may ibang energy sa kanya, may nagbago, may bagay na hindi na dati. Hindi ito paranoia. Ito ay instinct na na-develop mo sa tagal niyong magkasama. Kapag patuloy kang binabagabag ng pakiramdam na may mali, huwag mong baliwalain. I-observe mo, maging mapanuri ka. Hindi agad-agad confrontational, pero maging alerto ka sa mga pattern na mga pangyayari. At sasabihin ko sa iyo, ang instinct niyo madalas ay tama. Okay? So punta na tayo sa number 9. Masyado kang binibigyan ng espasyo. May mga lalaki na kapag may itinatago, biglang nagiging sobrang bait at understanding. Bigla kanyang hinihikayat lumabas kasama ng barkada, mag-self-care, or magpahinga ka muna. Akala mo sweet, pero minsan ginagawa nila ito para makakuha ng time at space para sa ibang babae nang hindi ka maghihinala. Kapag hindi ito consistent sa dati niyang ugali, maging mapanuri ka. May something, okay? Punta na tayo sa number 10. Nagiging malamig pero ayaw makipaghiwalay. Ito ang pinaka-confusing sa lahat. Parang wala siyang gana. Hindi ka na pinapansin pero ayaw namang makipaghiwalay. Kapag tinatanong mo kung gusto pa ba niya ang relasyon niyo, sasabihin lang niya oo. Pero walang action para ayusin. Bakit kaya? Madalas, ayaw niyang mawala ka bilang backup. Or baka naman hindi pa siya sigurado sa kabit niya, kaya hawak pa rin. This is emotional manipulation. Kung ayaw ka na, dapat sabihin ng diretso. Pero kung mahal ka pa, dapat ipinapakita. Hindi yung nandyan lang siya, pero hindi mo siya maramdaman. Ouch, masakit. Maraming babae ang naloko na hindi dahil mahina sila, kundi dahil nagtiwala sila. Pero ngayon, alam mo na ang mga senyales. Mas may laban ka na. Hindi ito para agad kang maghinala, kundi para proteksyonan ang sarili mo. At kung sa lahat ng senyales na yan, ramdam mong may problema, hindi mo kailangang hintayin na mahuli mo pa siya para maniwala sa pakiramdam mo. Minsan, sapat na ang panlalamig, ang kasinungalingan, at ang pagkukulang para sabihin, mahal ko ang sarili ko. Hindi ako para sa taong hindi kayang panindigan ang mga pangako niya. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe,